Plano naman ang Philippine National Police na kasuhan ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Hanilet Avancenia dahil sa pagpukpok niya umano ng isang cellphone sa ulo ng isang pulis. Ito ay habang nasa kalagitnaan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, dinala pa sa ospital ang pulis dahil sa bukol niya sa noo. Bagaman mataas ang tensyon noong panahong iyon, sinabi ni Fajardo na hindi nila sinaktan o hinaras ang sinumang miyembro ng convoy ng dating Pangulo. Sa halip ay ang mga law enforcer pa anya ang sinaktan ng mga ito. Maliban kay Avancenia, plano rin ng pulisya na kasuhan si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil sa obstruction of justice. Ito ay dahil na rin anya sa pilit na pagpigil nito sa tuluyang pag-aresto sa dating Pangulo at pinigilang maisilbi ang kanyang warrant. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Insist of not allowing po yung mga pulis po natin na lumapit po sa ating Pangulo para matapos na po at madala na po siya sa bus na magdadala po sa aeroplano, but he refuses to accede to the request. That is why no less than General Torre ay hinawakan na po siya at binasahan po siya ng kanyang karapatan na he has the right to remain silent at he is being charged for obstruction of justice po. So kaya po siya pinusasan at dinala po sa loob po ng bus. But eventually, nung nandun na po siya sa loob ng bus, ay tinanggal niya naman po yung causes. Out of, again, human consideration. Kwento naman ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, pinusasan niya mismo ang dating Executive Secretary dahil sa pilit niyang pagpigil sa arresting team na arestuhin ang dating Pangulo. Pero bago nito anya, hinamon pa umano siya ng dating Executive Secretary na arestuhin siya bago maaresto naman ang dating Pangulo, kaya't binasahan siya ng kanyang Miranda rights at inaresto sa kasong obstruction of justice. Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? O sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829. Halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako na inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Gray, pero umalis naman na sila. Inyong napakinggan si Police Major General Nicolas Torre III.